Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Demon City na napalabas noong 2025. Kaya't kuwano pa ang ating hinihintay. Sit back, enjoy and relax love you. Sa Shinjo City, tinapos ng hitman na si Saketa ang paghasa ng kanyang talon at lumipad sa kanyang magarbong kotse. Nang maglaon sa isang bahay malapit sa dalampasigan, nagulat ang ilang Yakuza thug sa kanilang amo, Kawano na may bagong gang na nagsisikap na sakupin ang lungsod. Dahil sa inis sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga tauhan, pinasok ni Kawano ang isang kutsilyo sa loob ng isa sa kanila at nilaslas ang kanyang mukha. Samantala, si Sakete sa labas ay pumupunta at ibinababa ang bawat gwardiya sa kanyang daan. Kapag ang dugo ay nagsimulang tumulo sa isang bintana at ang mga paa ng isang lalaki ay lumitaw sa isa pa, ang mga lalaki sa wakas ay napagtanto na may isang nanghihimasok na nagmamadali upang dalhin ang Kawano sa kaligtasan. Habang si Sakete ay patuloy na nakikipaglaban at pumapatay ng mga tulisan sa bubong, sinubukan ng mga lalaki na umalis kasama si Kawano sa pamamagitan ng pinto, ngunit hinaranggan ito ng mga katawan, kaya dinala nila siya sa ikalawang palapag. Sa halip, dalubhasang ginagamit ng Saketa ang kanyang talon upang wakasan ang mga magnanakaw na humahabol sa kanya, na nagpapagulong-gulong sa kanila sa hagdanan. Sa kalaunan, naabot ni Kiyo ang kanyang sasakyan para lamang matuklasan. Patay na ang driver. Matapos maglaslas ng ilan pang mga lalaki, si Saketa ay inihagi sa isang salamin na pinto ng isang gangster. Nagsisimula silang makipaglaban ng kamay sa kamay gamit ang anumang bagay o piraso ng webbles na makikita sa silid. Nahulog si Sakete at pinaupo siya ng lalaki para saksakin siya, ngunit pinutol ni Saketa ang kanyang kamay at iniwan siyang duguan hanggang sa mamatay sa sahig. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Kao at ginamit ang katawan ng isang thug bilang panangga sa mga kill shot. Isang takot na Kiyo ang sumubok na tumakas sa balkonahe, ngunit mabilis na naabutan ni Saketa at sa wakas ay napatay siya. Kapag sinubukang barilin ng isang tulisan si Sakete ng sorpresa, siya ang unang napatay ng handler ng Saketa na si Fujita. Sa kanilang paglabas, Fujita Sakete para sa misyon na ito at hiniling sa kanya na huwag magretiro, ngunit tumanggi si Sakete dahil ang kanyang pamilya ang kanyang prioridad. Ngayon, ang lahat ng ito ay nakikita ng isang tao sa anino. Pagkatapos, uuwi si Sakete sa kanyang asawang si Owi at sa kanyang anak na si Ryo, at naligo bago kumain. Habang nagbabago si Ada, narinig niyang sumisigaw ang kanyang pamilya at nakita niya ang ilang lalaki na nakasuot ng maskara ng demonyo na nakapalibot sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat sila kay Akata sa pagtanggal sa Kios gang dahil ngayon ay makokontrol na ng grupo nila na tinatawag na Kim at Gumi ang lungsod. Nang mahawakan ng isa sa mga lalaki si Ryo Sakete ay hinarap siya ni Sakete at handang barilin siya, ngunit siya ay natigilan. Kapag may nabaril ang isa pang masasamang bagay sa mesa, pagkatapos ay sinimula ng lalaki na bugbugin si Sakete sa sahig. Nakiusap si Ryo sa lalaki na huwag saktan ang kanyang ama, kaya nagmadali si Owi na paalisin siya bago humingi ng awa habang umiiyak, pagod sa kanyang pag-iyak, binaril siya ng isang lalaki sa ulo. Isang galit na Saketa ang nagsabi kay Ryo na tumakbo bago niya atakihin ang mga estranghero, ngunit binaril ng isang lalaki ang babae habang si Saketa ay may pagkasira. Sinabi ng leader ng gang na mayroong isang demonyo sa lungsod na nagmamay-ari ng isang tao isang beses bawat 50 taon na nagiging sanhi ng kanilang pagpatay. Ang tungkulin ng Kim at Gum ay protektahan ang lungsod mula sa gayong demonyo, ngunit nangako pa rin si Sakete na papatayin silang lahat. Isang araw sinabi ng lalaki na hihintayin nila ang araw na iyon bago mag-shot ng Sakete 2. Di nagtagal, nahanap ng pulisya ang pamilya at ipagpalagay na binaril ni Sakete si Ryo at Owi bago mag-self-delete. Pagkalipas ng 12 taon, nakikipag-usap si Mayor Sehere sa press na nagpapaliwanag kung Kawano niya binago ang Shinjo City mula sa isang mapanganib na lugar na pinamumugaran ng krimen tungo sa isang magandang lugar ng pag-unlad. Inanunsyo rin niya na magbubukas sila ng integrated resort na may theater, shopping at casino. Sinubukan ng isang mamamahayag na nagngangalang Mima na magkawanong tungkol sa lahat ng mga taong nawawala at napatay sa nakalipas na dekada, kabilang ang pinuno ng grupong tumututol sa pagtatayo ng resort. Pero sabi ni Shere puro factless na chismis. Pansamantala, si Sakete ay naninirahan sa isang vegetative state sa isang medikal na bilangguan nang matapos ang kanyang sentensya, dumating si Fujita upang kunin siya at dinala siya sa isang apartment sa mga slums, na nagpapatunay na ang lungsod ay hindi gakawanong gumagana tulad ng sinasabi ng propaganda na nagsimula si Dave sa pagpasok. Si Seide ay inaalagaan ng kamag-anak ni Fujita na si Raj, na siyang bumuulong sa kanya, nagpakain sa kanya at naghatid sa kanya.
Isang gabi nang pauwi na sila sa apartment, biglang tumalon sa kanila ang isang kriminal at sinaksak ang braso ni Saketa habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Ito pala ang thug na pinutol ni Saketa ang kamay ilang taon na ang nakakaraan, at gusto niyang maghiganti, ngunit hindi pa rin nagre-react si Ada. Kasabay nito, nakikipagkite si Mima sa lalaking may laslas na mukha para tanungin siya tungkol sa Kim at Gummy. Iniisip ng thug na si Saketa ang tinanggap ng mga abiso ni Kim at Gummy at Mima. Ang araw ng pag-atake ay kapareho ng petsa ng pagkuha ng lisensya sa negosyo ng resort. Nangyari ang lahat ng ito noong naging alkalde si Sahara. Ipinaliwanag din ng thug na kinukuha ng mag-asawang Kim at Gummy ang kanilang pera mula sa human trafficking at mga ilegal na sangkap. Naputol ang pag-uusap ng isang lalaking nakamaskara na sinira ang bintana ng van, dahilan para tumakbo si Kima sa takot. Sinusundan siya ng lalaki para patayin siya ng martilyo habang ang pangalawang lalaking nakamaskara ay inilabas ang thug sa van. Pagkatapos ay inilagay ng mga lalaki ang martilyo sa kamay ng thug at binigyan siya ng baril para pilitin siyang mag-self-delete. Pinapkawinod nila siyang mamatay bago sila makatanggap ng isang mahalagang tawag. Sa bahay, si Fujita ay nagsasanay ng pingpong habang iniisip ang buong pakikitungo kay Saketa at kung pakawano niya sinabi sa Kim at Gummy ang tungkol sa pamilya, ngunit hindi sila nakinig sa kanya nang hilingin niyang huwag silang patayin sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag na may nakakagulat na balita sa ospital. Dumating si Police Chief Cotero upang suriin ang biktima ng isang palaboy na away sa kapitbahayan. Binibigyan niya ng pera ang dalawang nagbabantay na opisyal para makapagpahinga sila. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid na ibinunyag na ang biktima ay si Sakete Cotero ay nakasuot na ngayon ng demonyong maskara at tingkawanong si Sakete kung kinikilala niya siya, ibig sabihin ay isa siya sa Kim at Gummy na pumatay sa pamilya ni Ada. Habang kumukuha siya ng ineksyon mula sa kanyang Amerikana, ipinaliwanag ni Cotero na 12 taon na ang nakalilipas nang malaman ng grupo na buhay pa si Sato, nakatanggap sila ng mga utos na huwag siyang barilin muli, ngunit palagi niyang iniisip na dapat nila siyang patayin. Pagkatapos ay ini-inject ni Cotero ang apat ni Ada, walang kamalay-malay na ang kanyang boses ay dahan-dahang naglalabas kay Akata mula sa kanyang vegetative state. Nang maghanda si Cotero para sa isang selfie, nakita niyang gumagalaw muli si Sakete matapos aksidenteng mahulog. Hinawakan ni Sakete si Cotero at pinabagsak siya, na sinundan ng ilang pagkabulol. Gayunpaman, pinalo ni Cotero si Sato ng ilang bagay para itulak siya at napunta ng ilang sipa para matamba siya. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga opisyal at kailangang tanggalin ni Cotero ang maskara para pigilan sila sa pagbaril. Sa sandaling lumingon ang mga gwardya, muling nagsuot ng maskara si Cotero at binaril ang isang opisyal sa mukha gamit ang isang unan upang takpan ang ingay. Hindi naman nagulat ang ibang opisyal dahil kasali rin siya sa Kim at Gummy. Nang matuklasan nilang nakita ng doktor ang lahat ng ito, binaril din nila ito. Biglang nagising si Saketa at tumalon kay Ro, kaya sinubukan ng opisyal na ipagtanggol ang kanyang amo, na nag-trigger ng away nilang tatlo. Ang opisyal ay nahuhulog at natigil sa pagitan ng kama at dingding habang si Cotero ay patuloy na sinisipa si Saketa, na namamahala na tamaan ang ulo ng kanyang kaaway bago sinubukang gamitin ang ika-4 na linya para masakal siya. Ipinagtanggol ni Cotero ang kanyang sarili at sa pakikibaka ay itinulak nila ang opisyal sa bintana. Pagkatapos ay muling sinubukan ni Saketa ang pang-4 na linya, at nang alisin ito ni Cotero, tinapos siya ni Saketa sa pagsasakal gamit ang mga bedsheet. Pagdating ni Fujita Roger sa ospital, laking gulat nila nang makitang lumabas si Saketa. Kumuha siya ng pagkain sa kanyang paglabas, na nag-trigger ng alaala ng pagkamatay ng kanyang pamilya, na lalong nagpapakain sa kanyang pagnanais na maghiganti. Ang balita ng revival ng Saketa ay nakarating sa Kim at Gummy, kabilang ang mga lalaking nagtatrabaho sa ilegal na pabrika at inilipat ang mga batang babae para ibenta. Natuwa ang pinuno na marinig ito at tinawag si Saketa na isang demonyong nakawala sa lungsod. Kaya nagsimula siyang sumayaw upang magdiwang sa isang sinaunang ritual. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Fujita ng mensahe mula sa Kim at Gummy na humihiling sa kanya na dalhin sa kanila ang bangkay ni Ada. Ang grupo ay nagmamaneho sa pabrika at ang katawan ni Saketa ay ibinaba sa isang bag bago umalis sina Fujita at Raj. Sa sandaling ihagis ang bag sa isang conveyor machine, lalabas ang Saketa at sinuntok ang isang bantay bago lumabas ng silid. Nakita ng may-ari ng pabrika na si Tekimote si Akata na nakikipaglaban sa isang grupo ng kanyang mga empleyado sa mga kamera at agad na binalaan ang gwardya ng gate na pinaputukan ang van. Agad na pinatay si Ra, ngunit si Fujita ay nasugatan lamang at mabilis na binaril ang likod ng gwardya. Matapos ubusin ni Tekimote ang sarili niyang produkto, isinuot niya ang maskara na nagmamarka sa kanya bilang isa sa mga pumatay sa pamilya ni Ada.
Samantala, si Sato ay gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng pabrika, pinabagsak ang bawat tug sa kanyang paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na nahanap niya sa paligid o kahit na binasag ang kanilang mga ulo sa dingding, rehas at makinarya. Sinundo ng isang manggagawa si Sakete gamit ang isang loader truck at tinabyunan siya ng basura bago siya ibinagsak sa sahig. Kaya naghagis si Sakete ng kutsilyo para patayin siya. Ang isa pang manggagawa sa isang cart ay nagpaputok, kaya tumalon si Sakete sa kanya upang madiskerel ang sasakyan at ninakaw ang baril upang patayin ang ilan pang mga lalaki. Tumalon ang ilang manggagawa sa cart kasama niya at pinatay sila ni Sakete gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay tumalon siya kaagad bago bumagsak ang cart, gutom pa rin sa paghihiganti. Patuloy na tinatahak ni Akata ang mga hagdan sa isang koridor, palaging pinapatay ang lahat ng mga lalaking sumusubok na pigilan siya. Pagdating niya sa sahig ng opisina, nalaman niyang nasa labas na si Takimoto at pinindot ang isang button sa kanyang telepono. Sa sandaling iyon, sumabog ang gusali at nakatanggap si Takimoto ng tawag mula sa pinuno na nakakita ng pagsabog at binabati siya sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, ibinaba ni Takimoto ang tawag nang makita niyang lumabas si Sakete sa gusali, pinuprotektahan ang sarili gamit ang isang kumot. Mukhang magsisimula na ang isa pang laban, ngunit nasagasaan ni Takimoto si Fujita na napaluhod habang sumusuka ng dugo. Humingi siya ng paumanhin kay Akata sa pagsasabi sa Kim at Gumi tungkol sa kanyang pamilya at sumang-ayon na karapat-dapat siyang wakasan, kaya hindi nag-atubili si Sakete na barilin siya. Pagkatapos, isinabit ni Taka si Takimoto at sinimulan siyang bugbugin. Ngunit si Takimoto ay tumatawa lamang at nanunumpa ng katapatan sa kanyang pinuno. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Taimoto at narinig ni Taka ang boses ng pinuno. Galit na galit niyang sinira ang maskara ni Taimoto habang ibinunyag ng pinuno na buhay pa ang kanyang anak na babae. Ang pinuno ay lumabas na si Mayor Sehera, at ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga kriminal na aktibidad na ito ay nagdadala ng pera upang isulong ang lungsod. Kung gusto ni Sakete na makita muli ang kanyang anak, dapat niyang palayain si Takimoto. Gayunpaman, pinapatay pa rin ni Sakete si Takimoto. Sa umaga, pinag-uusapan ng mga mamamahayag ang lahat ng mga pag-atake na nangyari kagabi at sinisisi sila kay Sakete na nagsasabing siya ay namatay sa pagsabog ng pabrika. Samantala, si Ryo ay binatilyo na ngayon ni Kanta, isa pa sa mga lalaking nakamaskara. Siya ang namamahala sa negosyo ng Kim at Gomas na human trafficking at gustong tumitig kay Ryo sa hindi naaangkop na paraan. Tinawag siya ni Sohara at inutusan siyang hanapin si Sakete na nagtatago mula noong insidente. Sa isang hamak na kapitbahayan, ang pulis na si Takagawa ay bumalik sa kanyang apartment at napansin niyang nakabukas ang bintana bago nagulat si Ada. Lumalabas na maraming taon na ang nakalilipas, iniligtas ni Sakete ang buhay ni Takaji, at mula noon ay ipinasa na sa kanya ng opisyal ang impormasyon. Ipinakita ni Takagawa kay Sakete ang video ng pagpatay ni Kim at Gumi sa CEO ng isang security company. Nasa kanya rin ang daliri ng biktima. Ngayon ang kumpanyang iyon ang humahawak sa seguridad sa bagong resort. Pagkatapos magnakaw ng baril ni Takaji, pumunta si Sakete sa punong tanggapan ng kumpanya ng seguridad at pumatay ng mga tug sa bawat palapag hanggang sa makakita siya ng maliit na tirahan. Habang si Ryo ay nagtatago sa likod ng isang sopa, nakahanap si Sakete ng isang board na puno ng mga larawan ng kanyang anak na babae na may kondiposan bilang kanyang ama. Sa sandaling iyon, pumasok si Kanda at agad na nagsimulang mag-away ang mga lalaki. Habang ginagamit ni Ryo ang pagkakataong tumakas, dinaig ng Sakete si Kate at sinimulan siyang ihagi sa mga kasangkapan sa buong silid. Gumanti si Kante sa pamamagitan ng paghampas kay Sakete ng mesa bago siya sinubukang barilin, ngunit umiwas si Sakete at sinimulan siyang labanan para sa baril. Kapag hinampis siya ni Kande ng palamuti para mapababa, sinisiraan din niya ito. At sa wakas ay napagtanto ni Sakete na ito ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Nakajam ang baril, kaya tatapusin na ito ni Ada, ngunit biglang bumalik si Ryo at tinawag si Nana ama bago binaril si Sakete gamit ang kanyang school bow. Masyadong nabigla si Sakete na umiwas at tinamaan siya ng palaso sa dibdib bago siya itulak ni Na sa bintana. Pagkatapos ay tumingin si Kate at nadiskubreng tumatakas si Sakete sakay ng kotse. Lumiliko na pala si Takagawa kay Sakete at dinala siya sa isang ligtas na lugar kung saan maaari niyang alisin ang palaso at pangalagaan ang sugat. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Tawa ng tawag mula kay Sehera na. Nakakita sa kanya sa mga kamera at hiniling sa kanya na ipasa ang telepono kay Seida. Pagkatapos ay sinabi ni Shere kay Seida na kung gusto niyang makita muli si Ryo, dapat siyang pumunta sa resort nang walang pakialam sa kanyang sugat. Nagmamaneho si Seida sa kanyang hideout upang kunin ang kanyang lumang talon at magarbong kotse.
Samantala, nakakulong si Rio sa isang kwarto sa resort. May mga bantay sa bawat palapag sa bawat sulok na may maraming armas. Biglang lumilitaw sa labas ang walang laman na sasakyan ni Sakete bilang isang distraction habang si Seida mismo ay pumasok sa loob upang simulan ang pagpatay ng mga tao gamit ang kanyang talon at ang mga baril na kinuha niya mula sa mga patay na lalaki. Gumagamit din siya ng anumang bagay sa silid tulad ng cargo cart at fire extinguisher. Sa pag-akyat niya sa hagdanan, nagpapatuloy ang laban at hindi tumitigil si Sakete sa pagpatay ng mga lalaki habang siya ay patuloy na tumataas at tumataas. Karamihan sa mga thug ay madaling patayin, ngunit kalaunan ay nakahanap siya ng isang lalaking may espada na nagawang saktan siya bago siya mapatay din. Tuloy-tuloy ang paghihirap ni Sakete hanggang sa makatagpo niya si Kanta. Ang mga lalaki ay muling lumaban, at sa una ay tila ang kanilang mga kasanayan ay nasa parehong antas habang siya ay umiiwas sa mga pag-atake na parang isang pro. Nagrereklamo sina tungkol sa pagpapakita ni Sakete ng patayo kapag nagsisimula ng umunlad ang katawan ni Rio, na nag-aalok ng mga kaitikot-takot na paglalarawan sa kanya. Sasaksakin na sana ni Conte si Ada, ngunit pinigilan niya ang talon at nagkaroon lamang ng galos sa pisngi. Pagkatapos ay ninakaw ni Akata ang talon at sinaksak ang mata ni Conte bago siya tinamaan sa ulo para matamba siya. Mas marami pang thugs ang humahabol sa kanya, kaya sa oras na makarating si Akata sa huling palapag, siya ay pagod na pagod. Pagpasok niya sa isang kwarto, laking gulat niya nang makita si Rio na hindi siya nakikilala. Ang kaguluhang ito ay nagpapahintulot sa huling lalaking nakamaskara na nagngangalang Jin na patumbahin si Akata. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Sakete sa Sahara. Sino ang nagsabi kay Rio tungkol sa alamat ng demonyo ng lungsod? Gusto ni Sahara na maging demonyo si Sakete at ihanda ang kanyang espada para patayin si Rio. Para kay Toko lang. Gawa to burst in with open fire. Karamihan sa mga bantay ay mabilis na namatay, at ginamit ni Sahara ang isa sa kanyang mga tauhan bilang isang kalasag upang umalis sa silid. Tinawag ni Sakete ang pangalan ni Rio at ang kanyang mga salita ay nagpaalala sa kanya sa araw ng insidente na nagpapakita na ang putok ay tumama sa kanyang laruan. Tumakbo siya para magtago kasama si Takagawa habang si Sakete ay nakikipaglaban sa Jin, na gumagamit ng isang metal na si Sahara ay nagbalik upang parkawanoorin kung gakawano kadaling dinaig ng Jin si Sada, na nakakakuha lamang ng isang hit o dalawa habang patuloy siyang binubugbog ng Jin. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pakikibaka, nakahanap si Sakete ng pagbubukas at sinaksak ang Jin bago siya ihagis sa hagdan. Pagkatapos, hinubad ni Sahara ang maskara ni Jin. Kambal niya ang kapatid niya, maliban sa Jin ay may marka ng paso sa mukha. Isang flashback ang nagpapakita kung pakawano sila pinaghiwalay noong mga bata pa sila, ngunit kapag nagkita sila Jin ay gagawin ang lahat para kay Sahara, kahit na pumatay. Samantala, sinusubukan ni Takagawa na umalis sa gusali kasama si Rio, na nagpasya na bumalik para sa kanyang ama. Matapos isuot ang kanyang maskara, sinimula ni Sahara na labanan si Sakete gamit ang kanyang espada. Dahil malubha na ang sugat ni Ada, madali para kay Sahara na laslasan siya ng paulit-ulit hanggang sa maputol niya ang libreng kamay ni Ada. Hindi ito sapat para pigilan si Sakete na patuloy na. Kinakalagkad ang kanyang mahinang katawan para maghagis ng mas maraming atake. Pinipigilan ni Sahara ang lahat ng kanyang suntok, ngunit nasasabik pa rin siya dahil nakikita niyang tunay na naging demonyo si Sakete ng lungsod na ito. Parehong biglang umatake ang dalawang lalaki at sabay na sinaksak ang isa't isa. Kaya't ginagamit ng Sakete ang pagkakataon na i-unmask si Sahara at sa wakas ay patayin siya sa isang suntok sa ulo. Pagkatapos ay gamulong si Sakete pababa ng hagdan at napansin na nakita ni Rio ang lahat. Sinubukan niyang lumapit ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw si Kate para kunan si Sakete. Susunod sinubukan ni Kate na muling makipagkita kay Rio, na ayaw makipag-ugnayan sa kanya. Ngayong naalala niya ay pinatay niya ang kanyang ina. Nagmamakaawa siya para sa kanyang atensyon at lumitaw si Sakete sa kanyang likuran upang tuluyan siyang patayin gamit ang kanyang talam. Bumagsak si Sakete sa mga bisig ni Rio at nag-alay ng ilang salita ng pagmamahal bago mamatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga bombero at doktor ng pulisya upang kunin ang lahat ng bangkay at mga sugatang tao. Isa sa mga katawan na ito ay Jin na buhay pa. Sinabihan si Rio na maghintay sa ambulansya, ngunit habang ang lahat ay ginulo, siya ay tumakas. Makalipas ang isang taon, si Jin ay nagpapanggap na kapatid niya at nanalo sa halalan sa pamamagitan ng pakikiramay sa kanyang peklat. Pagkatapos ng isang panayam, isinusuot ni Jin ang maskara ng pinuno at nagsasagawa ng isang ritual sa isang dambana sa kagubatan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Rio at bumaril ng Jin gamit ang maraming arrow hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos ay umalis siya sa kotse ng kanyang ama kung saan nag-iingat siya ng larawan ng pamilya.
At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.